Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakaabot ka na ba sa lugar na may malawak na damuhan? Hindi ba't ang tawag rito ay grassland? Sa malawak na sapa, nakapunta ka na ba? Paano kung sabihin ko sa'yo na mayroong lugar na pinaghalo ang grassland at sapa? Maniniwala ka ba? Ang tawag sa lugar na ito ay pantanal. Kung minsan, tinatawag ang lugar na ito bilang flooded grassland dahil palagi itong lubog sa tubig baha. May parte rito na hanggang tuhod ang lalim, samantalang may bahagi ito na may lalim na 30 feet. Matatagpuan ang lugar na pantanal sa pagitan ng Brazil, Bolivia at Paraguay. May lawak ang lugar na ito na 190,000 square kilometers. Halos kasing lawak nito ang pinagsamang Visayas at Mindanao. Dahil dyan, tinawag ang lugar na ito bilang largest tropical wetlands. Pawang kakaiba ang lugar ng pantanal, kaya asahan mong kakaiba rin ang mga hayop na namumuhay rito. Kailangan ng mga hayop ang matutong makibagay sa pabago-bagong panahon upang makasurvive sa pantanal. Minsan ay tagtuyot, minsan naman ay tag-ulan, kaya naman ang mga hayop rito ay nasanay ng mamuhay sa parehong lupa at tubig. Hindi ka tatagal rito kung hindi ka marunong lumangoy. Kaya naman for today's video, aalamin natin ang mga kakaibang hayop na matatagpuan sa pantanal. Bakit espesyal ang lugar na ito? At paano sila namumuhay kahit palaging lubog sa tubig ang malawak na damuhan na ito? Kapag bumisita ka sa pantanal, samot-saring tunog ang maririnig mo. Pero huwag kang magtataka kung ba't may naririnig kang parang tunog ng motor. Ang kakaibang tunog na ito ay nanggaling sa mga buwaya. Ang pantanal ay naging tahanan ng higit sa 10 milyong Yacare caiman. Sa tuwing panahon ng mating season, ang mga lalaking Yacare caiman ay gumagawa ng ganitong ingay. Ito kasi ang kanilang paraan upang manligaw sa babae. Kung minsan, tumatalo ng buwaya at hinahampas ang kanyang katawan sa tubig para lumikha ng mas malakas na ingay. Kung sino ang buwaya na may pinakamalakas na tunog, yun ang pinakamagugustuhan ng babae. Sulit ang pagod ng mga lalaking caiman dahil kapag nakuha nila ang atensyon ng babae, hinahayaan ng mga babaeng caiman na pumatong ang lalaki sa kanilang likuran. Tuwing kalmado ang panahon, napupuno ang tabing ilog ng mga buwaya. Ngunit hindi nag-iisa ang mga caiman sa pag-aangkin ng teritoryo. Kahati kasi nila sa pwesto ang pamilya ng capybara. Isa itong uri ng daga na matatagpuan lamang sa South America. Kitang-kita na hindi natatakot ang capybara sa buwaya. Sa laki ba naman ng katawan ng daga na ito, siguradong walang interes ang mga buwaya na atakihin ng capybara. Sa bigat na 60 kilos, ang mga capybara ang pinakamalaking uri ng daga sa mundo. Dahil sa palaging lubog sa tubig ang lugar na pantanal, ang mga dagang capybara ay natuto na ring lumangoy. Sila kasi ay semi-aquatic o yung tawag sa hayop na kayang mamuhay sa parehong lupa at ilalim ng tubig. Hinubog ng lugar na ito ang katangian ng mga capybara dahil saan ka pa nakakita ng higanting daga na mahiling magtampisaw sa ilog. Maaaring ligtas sa mga capybara kasama ang mga buwaya, ngunit merong isang hayop na dapat nilang iwasan. Ang lugar kasing ito ay naging kanlungan ng mga higanting ahas. Sila ang mga anaconda at sa bigat na 250 kilos, ito ang pinakamalaking ahas sa buong mundo. Ang mga anaconda ay may kakayahang kumain ng capybara at ng buwaya. Gayunpaman, mas gusto pa nito ang kumain ng isda gaya ng janitor fish.
Sagana sa populasyon ng janitor fish ang paligid ng pantanal, kaya isa rin ito sa pangunahing pampabusog sa tiyan ng hayop na ito. Sila ang mga giant river otter. Ang lugar na ito ay naging paraiso para sa mga giant otter dahil sagana sa pagkaing isda ang lugar na ito. Dahil sa hindi mahirap ang humanap ng pagkain, mas maraming oras sa mga otter para makipaglaro. Palaging magkakasama ang pamilya ng otter mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Isa sa mga obligasyon ng mga nakatatandang otter ay ang bantayan ang pinakabatang miyembro ng pamilya. Trabaho din ng nakatatandang otter ang turuang lumangoy ang mga bagong silang na otter. Upang makaiwas sa agawan ng teritoryo, ikinukuskus nila ang kanilang katawan sa paligid ng lupa. Sinisigurado nila na may iwan ang kanilang amoy sa putikan. Sa ganitong paraan, nalalaman ng ibang giant otter na meron ng nagmamay-ari ng isang lugar. Naiiwasan nito ang panghihimasok ng dayuhang otter sa kanilang teritoryo. Kung meron man dapat iwasan ng mga otter, ito ang mga jaguar. Ang mga jaguar ang apex predator sa lugar ng pantanal. Ibig sabihin, ang mga jaguar ang pinakakinatatakutan. Sila kasi ang pinakamalaking pusa sa buong kontinente ng Amerika. Kahit makapangyarihan ng mga jaguar, kailangan nilang makibagay sa lugar na ito upang mabuhay. Kung sa ibang lugar, ang mga jaguar ay nakatira sa gubat, ang mga jaguar sa pantanal ay mas sanay na mamuhay sa tubig. Mas madalas mo pa nga itong makikitang lumalangoy sa sapa kaysa maglakad sa kakahuyan. Tuwing panahon na walang bagyo at sagana sa pagkain ng paligid, ito ang oras ng mga jaguar upang maghanap ng mating partner. Kakaiba manligaw ang mga lalaking jaguar. Ngunit ang totoo dyan, ganito manuyo ang lalaking jaguar sa mga babae. Inaabot ng ilang oras ang kanilang ligawan. Sa wakas, mukhang pumayag na ang babaeng jaguar na makipaglabing-labing. Ang pagbubuntis ng jaguar ay inaabot ng 3 buwan. Kapag tapos na silang maglabing-labing, kusang umaalis ang mga lalaki dahil hindi naman sila tumutulong sa pagpapalaki ng kanilang anak. Sa pagsapit ng buwan ng Setyembre, dito magbabago ang buhay ng mga hayop sa pantanal. Ito kasi ang simula ng dry season o tagtuyot. Ang mga lugar na dati ay lubog sa baha, ngayon ay isa ng putikan. Isa sa pinakaapektado rito ay ang mga Yakara Cayman. Sa tuwing mababa ang level ng tubig, ang mga buwaya ay nagsasama-sama sa maliit na sapa. Kailangan nilang manatili rito dahil maaari silang mamatay sa sobrang init. Ang ibang buwaya, mas pinipili na lang ang maglakad at humanap ng bagong teritoryo kaysa makipagsiksikan. Mahirap ang buhay sa pantanal dahil hindi nila alam kung kailan muling bubuhos ang malakas na ulan. Para sa ibang hayop, maganda at mabuti sa kanila ang pagbabaw ng antas ng tubig. Mas nadadalian kasi ang mga giant otter sa panguhuli ng isda kung mababaw ang tubig. Ang panahon ng tagtuyot ang paboritong oras ng mga ibon upang mangisda. Isa sa mga pinakamahusay mangisda sa pantalan ay ang jabiru. Pati ang mga wood stork ay sumasali sa piyesta ng isda. Kanya-kanya sila ng diskarte sa pangunguha ng isdang na stranded sa mababaw na sapa. Ito naman ang ibon na anhinga na hirap sa paglunok ng nahuli niyang isda.
May mga isda kasi rito na nagtataglay ng tinik para mahirapan ng ibon na kainin sila. Sa pagsapit ng hapon, ito naman ang oras ng mga ibon na skimmer para humuli ng pagkain. Mas mababaw ang tubig tuwing tag-init, kaya mas madali silang nakakapanghuli ng isda. Hindi lang isda ang nasa peligro sa tuwing mababa ang antas ng tubig. Pati kasi ang buhay ng buwaya ay nasa peligro. Tuwing mababaw ang tubig, ito ang paboritong oras ng mga jaguar para humuli ng yakare caiman. Dahan-dahan itong sumusuong sa tubig para makalapit sa buwaya. Walang kamalay-malay ang buwaya na ito na pala ang kanyang katapusan. Sa isang sandali lang, nahuli agad ng jaguar ang buwaya. Ang mga jaguar ang may pinakamalakas na bite force o pangkagat sa lahat ng buwaya. Kaya kahit matigas ang balat ng buwaya, wala itong panama sa panga ng jaguar. Magiging pagkain niya ito sa loob ng 3 araw. Kung meron mang isang hayop na iniiwasang kalabanin ng jaguar, yan ay ang mga otter. Palaging magkasama at nagtutulungan ang pamilya ng giant otter, kaya alam ng jaguar na mahirap itong kalabaning mag-isa. Kaya naman sa tuwing may pumapasok na jaguar sa teritoryo ng giant otter, agad nila itong pinapalayas. Mahirap ang buhay sa pantanal, lalo na kung unti-unting natutuyo ang tubig. Ngunit sa pagsapit ng buwan ng Marso, agad na magbabago ang buhay ng mga hayop. Ito na kasi ang panahon ng tag-ulan. Walang tigil ang pagbagsak ng ulan, kaya agad na malulubog sa tubig baha ang buong kapaligiran. Ito ang pinakahihintay na araw ng mga hayop rito, ang muling magnumbalik ang tubig sa pantanal. Ang kaninang natutuyong lupa, isa na ulit na malawak na sapa dahil sa serye ng pag-ulan. Ang panahon gaya nito ang pinakamasayang araw para sa mga isda. Kapag malawak ang tubigan, agad na dumarami ang populasyon ng isda. Kahit ano na mapapadpad sa baha ay agad na kinakain ng mga isda, mapa-insekto man yan o naaagnas na hayop. Dahil sa sagana sa pagkain ng lugar, naiinganyo mga isda para magparami. Nakikita nyo yung parang alikabok na lumalabas sa tiyan ng isda? Iyan ang kanilang mga itlog. Isa sa mga nanganganak rito ay ang mag-asawang pike cichlid. Tulungan ng mag-asawang cichlid sa pagbabantay ng kanilang anak. Ang mga babae ang mag-i-incubate sa itlog, habang ang lalaki naman ang magtataboy sa sinumang magbabalak na kumain sa kanilang itlog. Ito naman ang agresibong peacock bass. Maski sila ay todo bantay at paikot-ikot pa sa pwesto para sa kanilang itlog. Yang nakikita mong bilog-bilog sa damo, yan ang kanilang itlog. Importante sa mag-asawang isda ang magtulungan sa pagbabantay ng itlog. Ang mga isda kasi gaya ng pirana ay mag-isang nagbabantay ng kanyang itlog, kaya naman naging madali sa mga isda ang kainin ng kanyang mga anak. Kahit matapang at matulis ang ngipin ng piranha, wala na siyang nagawa habang pinagpipiestahan ng ibang isda ang kanyang mga itlog. Kailangan sulitin ng mga isda ang masaganang tubig dahil pagkalipas ng 2 buwan, muling makakaranas ng tagtuyot ang pantanal. Sa ngayon, isa-isang nagsisialisa ng mga ibon dahil mahirap humuli ng isda sa tuwing malalim ang tubig. Masaya na naman ang tiyan ng mga buwaya dahil kahit saan sila lumingon, puro masasarap na isda ang kanilang nakikita. Isa sa pinakamaraming uri ng isda sa pantanal ay ang piraputanga. Malaki ang isda na ito na halos kasing laki ng bangus. Sa tuwing nauubos na ang supply ng pagkain sa ilalim, umaakyat sila para manguha ng prutas. Kakaibang isda na piraputanga dahil saan ka pa nakakita ng isda na kayang tumalon para lang makakain.
Paborito ng mga isda ang prutas ng punong ito, ngunit hindi nila maabot ang prutas na nasa tuktok ng puno. Dito ngayon papasok sa eksena ang mga unggoy. Isa sa madalas na naglalagi rito ay ang lahi ng mga capuchin monkey. Kinakain nila ang mga prutas ng punong ito at ang ilan sa malalaglag magiging pagkain ng mga piraputanga. Alam ng mga isda na makalat kumain ng mga unggoy, kaya palaging sinusundan ng mga isda kung nasa ang puno ang mga unggoy. Kung nasaan ang mga unggoy, alam agad ng isda na mayroong pagkain dun. Maganda ang relasyon gaya nito dahil nakatutulong ang isda sa pagpapakalat ng mga buto ng puno papunta sa ibang lugar upang tumubo. Maski ang nagagandahang hyacinth macaw ay napili ang pantanal para dito mamuhay. Sa lapad na 5 talampakan, ito ang pinakamalaking parot sa buong mundo. Palaging magkasama ang mag-asawang hyacinth macaw sa taas ng puno kung saan ay madalas na sabay na naglilinis ng katawan o grooming. Ito ang paraan ng mag-asawang macaw para tumibay ang kanilang relasyon. Palaging pumupunta sa pantanal ang mga hyacinth macaw dahil naglipa na rito ang bunga ng urukuri palm tree. Sobrang tigas ng bunga nito, ngunit hindi ito problema para sa macaw. Sa sobrang laki ng tuka ng parot na ito, kayang-kaya nilang biyakin ang matigas na balat ng prutas na urukuri. Ang ilan sa mga prutas na kanilang kinukolekta ay agad nilang dinadala sa kanilang pugad upang ipakain sa kanilang anak. Inaabot ng 3 buwan ang mag-asawang macaw sa pagpapalaki ng kanilang sisiw. Ang mga macaw ay isa lamang sa nagagandaang hayop na matatagpuan sa pantanal ng South America. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay J. Mark Ortua. Hello rin kay John Mike Acabal. What's up kay Mateo Aquiles Martin. Shoutout kay Manong Sam, Manang Kimberly at ang cute na baby na si Mark Prince. At kay Tatay Raydel, John Ray Angelo at belated happy birthday kay Ethan Rael Gabriel Carom Lotilla. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!